In Love by the Mayor by Ashkian, Chapter 6. Kulay brown sandals na gawang karkar ang sinuot ko kapartner ng itim na jeggings at puting dry fit shirt. Inalis kong hinahibla ng buhok kong naipit sa sling bag at inayos ang suot kong headband. Lumabas na ako ng kubo. Nilapitan si mama na nasa bakuran at nagdidilig ng mga halaman. Nagmano ako sa kanya. "Ang baon mo?" tanong niya. "Dala ko po yung vitamins niyo, huwag kalimutang inumin," paalala ko sa kanya. Tumango siya at ngumiti. "Mag-iingat ka." "Opo, ma." Natuon ang pansin ko sa money maker tree namin habang palabas ako ng bakuran namin. Namulaklak na pala iyon, kulay yellow. Sabi ni Lolo, kapag dilaw ang bulaklak papalarin daw kami sa anumang sugal. Pero kung pula, mamalasin daw. Kaya siguro nahilig magsugal ang papa ko. Kumusta na nga kaya iyon? Nitong linggo nakauwi siya pero hindi nakapag-abot ng pera. Umami naman kay mama na nauubo sa tong-ets. Kinapa kong pitaka ko sa loob ng bag pagsapit ko ng main road. Naganda ako ng bariyang pamasahe. 1 buwan lang ang summer job. Tapos 1 linggo ako hindi pumasok kaya hanggang ngayon, linggo na lang ang trabaho ko sa opisina ni Mayor. 15,000 raw ang sahod sabi sa akin ni Ma'am Fretchie. Pero kakatasan siguro iyon dahil sa absences ko. Kung may matirang 10,000, mapapatignan ko na si Mama sa doktor. Pinara kong parating na tricycle pero biglang mambalang sa tapat ko ang isang sasakyan na hindi ko agad natantong kay Mayor pala. Bumukas ang bintana niyon at tumungaw siya. "Get in, Ace." At tubili kong binuksan ng pinto sa front seat habang hinahatid ng tanaw ang dumaong tricycle sa bakante sana. Kabadong sumampa ako sa loob ng sasakyan. "Good morning po," bati ko kay Mayor Yanex. "Morning, Ace." Ngumiti siya at parang hinakot na niya lahat ng kulay ng baghari na lalong nagpatingkad sa umaga. Naisip ko kung hindi ba nakapagtataka para sa iba na makita akong sakay ng service ni Mayor. Baka maglika iyon ng mali siya. Pero siguro walang basihan ang pag-aalala ko dahil wala naman akong napansing pangamba sa mukha niya. Kung malaya niyang ginawa ito kahit tirik na tirik ang araw, siguro ayos lang. "Your job at my office will expire within a week?" Tanong niyang sinulyapan ako. "Opo, iyon po ang nasa form na pinirmahan ko mula sa peso." "Do you want to continue working? May 1 buwan pa bago ang pasukan." Pag-iisipan ko po muna. "You can work at my house, alagaan mo ako." Bagya siyang nakangiti. "Gusto mo yun? You will be my personal working student. Bibigyan kita ng scholarship." "Sa St. Clair ka ba mag-aaral ng senior high?" "Kung makapasa po ako sa exam, first choice ko po ang St. Clair. Dito sa isla, ang St. Clair ang may tuturing na science school. Mataas ang standard at lahat ng nakapasok doon ay nagiging magandang performance pagdating ng kolehiyo. May alok namang full scholarship para sa mga gaya kong honor student. Yun nga lang, pahirapan talaga ang pagpasa sa pasulit. "I'll get the school director to settle your admission there," declaration niya. "Just in case, but I'm confident you've nailed the exam." "Thank you po." Alam mo bang good boy ako habang wala ka sa opisina? Biro niya at hindi ko mapigilang ngumiti. "Hindi ko naman po sinabing bad boy kayong Mayor. Pero diba sinabi ko sa iyo roon sa isla na hindi ako titingin sa iba? I am doing that. I keep my promise." Pumipikit ako tuwing may magandang pupunta roon. Tinakpan ko ng bibig para pigilin ang tawa. "Bakit ka natatawa? Seryoso ako." "Itanong mo mamaya kay Fritchie," giit niyang nakangisi. "Don't I deserve a reward?" Itinuro niya ang pisngi. Gusto niya ng halik mula sa akin. Ayaw ko nga, pakipot ko. "Paano niyo nalaman na maganda iyon kung nakapikit talaga kayo?" Natawa siya ng malutong. "Sige, sumugyap ako pero pagkatapos nun pumakit na ako, kiss na." Makulit niyang ungot. Pinagbigyan ko na lang din at tumukwang ako. Hinagkan siya ng matunog. Pagkatapos nung araw na pumunta siya sa amin, nagkita pa ulit kami kinabukasan sa bukid ni Lolo. Kinamusta niya ang taniman ng munggo. Palagay ko dahilan niya lang iyon para mapuntahan ako. Pero masaya akong nag-effort siya ng ganoon. "Pwede ba tayong dumaan sa bahay ko? I forgot my other cellphone."
May pagdududang tinignan ko siya pag kunway tumango na lang ako. Alam ko may balak na naman siyang gawin. Inasahan ko na iyon. Naramdaman ko sa titig niya kanina pa na hindi niya ako basta pakawalan niya yung araw na ito. Hindi kami dumaan lang sa bahay niya. Nagstay kami roon buong umaga at may nangyari nga ulit sa amin. Mayor, daing ko pilit itinuon ang tumitirik na mga mata na nakabukas sa bintana ng kwarto. May 2 ibon na dumapo sa pasamano at palagay ko ay nakatingin sa amin. Huwag sana nilang ikanta sa papawirin ang kanilang saksihan ngayon. Halos mapugto ang hininga ko sa kaliti at sarap na umalipin sa aking katinuan habang bihag ni Mayor ang isa sa mga nipple ko. Malalim ang pagbaon ng pagkalalaki niya sa hangganan ng aking kahinaan. Pakiramdam ko ay sasabog na ako sa ganang dulot ng kanyang sukat at haba. Ace, magaspang na ungo ni Mayor. Pinisilang lupaypay kong mga hita. Nanginginig ako dahil sa nagbabadyang pagbitaw ng aking katas. Hindi ko na makontrol pa. Umaalo ng aking puson kasabay impit na hiyaw na lumaya sa aking bibig. Nabagustuhan mo na bang ginawa natin? Bulong niya matapos umalis sa aking ibabaw at kinabig ako pahiga sa kanyang braso. Wala naman po kung sinabi na hindi ko gusto to. Sagot ko nang medyo humupa ng bilis ng aking pahinga. Thinking you like it turned me on harder. Hinagkan niya ako sa ulo. I prepared snacks for you. Do you want some? Tumango ako at pinatong ang kanan kong braso sa aking noo. Tinitigan ko ang teardrop chandelier at tumuluha ng asol na liwanag. Malamig iyon sa mata at nakakaantok. Pinataka ni Mayor ng maliit na halik ang awang kong labi pababa sa aking dibdib. I don't know what is happening to me but right now, I'm so crazy about you, Ace. You can believe that. Nababaliw ako sa'yo. I can't explain why. Lahat ng meron ka, ang sarap sa paningin ko. Cutting off my breath and die is the only way to stop this fucking madness. Gusto mo lang ulit makaisakay, sinabi mo yan. Lagi mo na lang ako minobola. Inirapan ko siya. Umalakhak siya at bumangon matapos ilipat ng buong pag-iingat ang ulo ko sa malaking unan. Hinablot niya ang robe at sinuot. Dinala niya roon sa silidang snacks at may pasubo-subo pa siya sa akin. Iyon na nga ang naging routine ko sa buong linggo. Sinusundan niya ako sa main road. Iuwi muna sa bahay niya at sa tanghali na ako papasok ng opisina. Hindi ko mabilang kung ilang ulit na may nangyari sa amin hanggang sa nasanay ng sistema ko. Tama siya, nadarama ko na lang ang kakaibang sarap dulot ng ginagawa namin at minsan ay hinahanap-hanap ko pa iyon. Hinahanap-hanap ko na si Mayor Yanex. Ano puto, kumunot ang kilay ko habang nakatunghay sa limpak na perang laman ng handcare. Use that for your mother's check-up and medication. I heard about her illness from your lolo. Mayor, hindi kita pababayaan, Ace. Sinabi ko na iyon sa'yo. Noong huli, cellphone, ilang designer clothes at mga sapatos ang binigay niya sa akin. Tapos ngayon, pera na hindi ko matiyak kung ilang milyon. Feeling ko tuloy binabayaran niya ako. Sumimangot ako. Something wrong? Kinabig niya ako at hinagan sa leg. Hindi pa kami bihis. Sabado naman at ang paalam ko kay mama ay baka gabihin ako ng uwi. Feeling ko kasi binabayaran mo ako. Himutok ko sa kalakip ng buntong hininga. Pumayag ako maging personal working student na Mayor. Minsan stay-in ako lalo na kung day off ang mga maid. 4 na katulong at 3 gwardiya ang mayroon dito sa bahay. Hindi ito ang ancestral house ng Almendras. Bahay ito ni Mayor na naipundar niya noong nasa NBI pa siya. Birthday mo na next week, you're getting close to being a lady. I can legally bring to the public and introduce you as my girl. Bulong niya, tagsimula na namang sayuin ako ng halik. Wala akong choice kundi tanggapin ang pera. Ngunit itinago ko muna iyon. Bala kong magbukas ng account sa bangko para roon. Kapag nasabi ko na kay mamang tungkol sa amin ni Mayor, saka ko lang gagamitin ang pera. Sa ngayon, may soldo naman ako at may kunti na ring ipapadala si Papa. Bam-in na lang kaya kaysa spaghetti, tanong ni Mama sa akin. Namalengke kami isang araw bago ang birthday ko. Napilitan akong samahan si Mama kahit masamang pakiramdam ko mula pa kanina umaga pagkising ko. Masyado kasi siyang excited para bukas. Hindi raw pwedeng wala kaming handa. Sige po, tango po habang saklot ang aking tiyan.
Nung isang araw pa ang madalas na pag-aasim ng sikmura ko. Halos mapaiktad ako nang kumalabog sa kalapit na tindahan kasud ang namumurang boses. Busit. Si Engineer Erlan, nakalat sa may paanan niya ang Indian mangoes at ang native basket. May galo sa kanyang mukha na tila kalmot ng pusa. Patawid po, hindi ko po sinasadya. Hindi magkadaog-gaga sa paghingi ng tawad ang minatilyong kargador na imbis isuot ang t-shirt ay nasa ulo nito nakabalot. Iyan kasi, boboy, hindi ka nag-iingat, may tinamaan ka tuloy at si engineer pa. Sigaw ng tendera sa malaking tindahan ng mga putas. Pasensya na po talaga, sir. Hindi nasalita si Engineer Erlan, pero tinapik nito sa balikat ang minatilyo at tinulungang mapulot ng mga mangga sa daanan. Galos ng basket siguro iyong nasa mukha ni Engineer. Sa lahat naman ng mga dumaan doon ay siya pa talagang nabunggo ng kargador. Agad kong minawi ang paningin nang tumingin siya sa gawi ko at lalong bumisamo. Malamang ako na naman ang sisihin niya kasi malas daw ako sa kanya. Siguro nga, kasi tuwing nagkikita kami, ay lagi na lang siyang nadidistress siya. Mabibili lang ako ng mineral water. Nauuhaw po ako paalam kay mama. Iiwas na ako, baka mamaya ay nalaganan na naman siya ng kung ano-ano. Sige dito na kita hintayin. Tinuntun ko ang convenience store sa kabila. Patawid na ako ng kalye nang biglang umikot ang paningin ko. Kung hindi ako nasaklat ng malaking kamay, tiyak na buwala ako patungo sa parating na motorsiklo. Tarantang kumapit ako sa matigas na katawang nahagilap ng kamay ko at tinakpan ng aking bibig. Nasusuka ako. Ilang segundo muna ang pinalipas ko bago ako tumihala para magpasalamat, pero natigalgal ako nang nasumpungan ang batiim na titig ni Engineer Erlan na kaumang sa akin. So sorry, maliksi kong umuwong palayo at muntik na namang mabuwal. Nahawakan niyang kanan kong braso. Lumamlang ang mga mata niya at nabasa ko roon ang tila anino ng paghihinayang. Saglit akong nalito. You should go see a doctor, mahingi niyang sabi, at maingat akong binitawan. Pero ang kamay niya ay nagbibigay ng senyales na handa laging saluhin ako. Hindi, okay lang po ako. I think you're not, maputla ka. Buntis ka ba? Mistula akong hinagupit ng kidlat. Buntis? Ako buntis.